Good day everyone, this is your Millionario channel. At para sa ating unang chika, Daniel Padilla naghahanda na sa pagpapamilya, si Kyla na ang pakakasalan? Si Kyla Estrada na nga kaya ang babaeng pakakasalan at nais makasama ng kapamilya star na si Daniel Padilla for the rest of her life? Ngayong 30 years old na ang actor-singer, aminado siyang naiisip na niya ang kanyang future, partikular na ang pagbuo ng sariling pamilya. Ayon kay DJ, ramdam na rin niya na hindi na siya bumabata. Kaya tama lang na paghandaan na niya ng bunggang-bungga ang pagkakaroon ng asawa at mga anak. Wala namang masyadong bago, pero ramdam mo rin diba na hindi ka na rin bata talaga. Ang pahayag ni Daniel nang kumustahin ni MJ Felipe ang personal life niya ngayon sa RUG ng TFC. Pero inamin nga ng ex-boyfriend ni Catherine Bernardo na pumapasok na rin sa isipan niya ang pagpapamilya, kaya ngayon pa lang ay nire-ready na niya ang sarili pagdating ng takdang panahon. Ngayon, nagsisimula na rin about your future life. Lagi ko naman sinasabi, di ba? Siyempre, darating yung panahon magpapamilya ka na. San ka titira? Alam mo yon? Ani Daniel. Sundot na tanong sa binata. Iniisip mo na yon? Na sinagot ni Daniel ng, siyempre kailangan nang isipin yon. Sa nasabi ring panayam, natanong si DJ tungkol sa chikang magjowa na sila ni Kyla na nakasama niya sa Kapamilya action series na Incognito kung saan pinaniniwalaang nagsimula ang pagkakamabutihan ng dalawang kapamilya stars. Diretsahang tanong ni MJ kay Daniel, may jowa ka na ba? Tumawa lang ang kapamilya aktor sabay-sabing, kain muna tayo. Hindi sinagot ng diretsyo ni Daniel ang tanong, pero mukhang may bahid nga ng katotohanan ang tungkol sa kanila ni Kyla. Huwag na nating i-pressure yung sarili natin. Huwag na nating ilagay sa ganun. I-showbiz pa yon, pero you get my point? Lalabas at lalabas, pero ayoko lang na may naghihintay na alam mo yon. Wag na. Hayaan na nating mangyari ang mga mangyayari, aniya pa. Pagpapatuloy ni DJ. Wag nyo na muna kaming kulitin. Just let it be. Hayaan na lang nating mangyari ang mga bagay. And again, ayoko siyang maging showbiz eh. Well, di pa rin naman maiiwasan, diba? Pero may choice pa rin naman ako, diba? Say pa ng aktor at ex-boyfriend ni Catherine Bernardo. Sundot na tanong sa kanya kung happy ba siya ngayon. Paano ako hindi magiging masaya eh? Galing lang kami sa isang masayang concert. Nandito ako ngayon sa Korea, with my family, my friends, celebrating life, getting an award, given to me by the people who love me, diba? So anong rason para maging malungkot? Kamakailan lamang ay tinanggap ni DJ ang kanyang tropeo sa 2025 Seoul International Drama Awards bilang Outstanding Asian Star. I'm truly honored to be here tonight to receive this award. Thank you so much, Seoul International Drama Awards, for this recognition. I also want to thank my friends and my family for their endless support and unconditional love. Mama, I made it. Samantala, Diwata nakulong matapos mabiktima ng identity theft. Napaiyak sa show ni Tulfo. Nakulong ang social media personality na si Diwata o Deo Jarito Balbuena sa tunay na buhay matapos mabiktima ng identity theft. Wrongful arrest ang nangyari kay Diwata at nakalaya lamang siya mula sa kulungan matapos magpiyansa para sa kasong isinampa sa kanya dahil sa paglabag sa isang ordinansa sa Mandaluyong. Ayon sa ulat, nahuli umano ang 5 lalaki noong March na nagiinuman sa isang kalye sa Mandaluyong, nalabag sa ordinansa ng lungsod. Isa sa mga naaresto ay nagpakita umano ng TIN ID na nakapangalan kay Deo Jarito Balbuena, ngunit malabo raw ang litrato nito. Pero hindi na bumalik sa police station ang 5 lalaki para magbayad ng multa, kaya naman agad na isinampa ng Mandaluyong PNP ang kaso sa korte. Nagresulta ito sa pag-i-issue ng warrant of arrest laban kay Diwata hanggang sa mauwi nga sa kanyang pagkaaresto at pagkakakulong. Makalipas ang ilang buwan, ipinaalam kay Diwata na nakilala at natunton na ang lalaking nagnakaw sa kanyang identity ay nasa kote na ng otoridad. Ito'y matapos ngang dumulog noong October 10 si Diwata sa programang Raffy Tulfo in Action para ireklamo ang kasong identity theft na ginawa sa kanya. Nitong nagdaang October 14, umiiyak na ibinalita ni Diwata kay Senior Raffy Tulfo na natukoy na ang gumamit ng kanyang pangalan, na kinilala lamang sa pangalang Angel. Pagbabahagi ni Diwata, dating staff si Angel ng dati niyang business partner na nang-scam din sa kanya noon. Kuwento pa ng social media personality at negosyante noong kasagsagan ng kasikatan ng pag-aari niyang Diwata Pares sa Pasay
Kinausap siya ni Angel tungkol sa pagkuha ng prangkisa ng kanyang paresan business para sa kanilang Quezon City branch. Dito na niya ipinagkatiwala kay Angel ang kanyang TIN ID para magamit sa pag-aasikaso ng mga dokumento sa pagbubukas ng franchise. Pero matapos ito, hindi na raw nabayaran si Diwata ng royalty at franchise fees. Umutang pa raw si Angel sa kanya ng 350,000 para sa pagpapatayo ng nasabing branch. Sa Facebook post naman ng RTIA ni Senior Tulfo, dahil sa isinagawang investigasyon ni Patrolman Johari Bogabong, nakapagsampa na siya ng kaso laban kay Angel dahil sa pamimeke ng ID. Magsasampa rin daw ng hiwalay na kaso si Diwata laban sa suspek. At sa ating next chika, Chris Bernal inggit na inggit daw kay Heart Evangelista. Maraming nambabash sa kapuso actress na si Chris Bernal dahil parang ginagaya raw niya ang global fashion icon na si Heart Evangelista. Komento ng mga netizens, feeling nila ay naiinggit daw si Chris sa wifey ni Senator Cheese Escudero, kaya panay din ang post niya sa social media ng mga kasosyalan. Nang mapag-usapan ang tungkol dito sa isang panayam sa aktres, mariin niyang pinabulaanan na insecure at inggit siya kay Heart kasabay ng pag-amin na super idol niya ang kapuso star. Hindi ko alam kung bakit. Sinasabing copycat siya ni Heart. Kasi kung feeling Heart Evangelista ako, di sana meron din ako ng mga Bulgari niya. Yung lahat ng alahas niya. Hindi ang chika ni Chris sa vodcast na Your Honor. Oh, kaya meron akong kasing dami ng mga Birkin niya. Wala naman akong mga ganon. Ginagaya ba in a way? Kasi hindi ko naiintindihan yung ginagaya. Pagtatanggol pa ng celebrity mom sa kanyang sarili. Aminado naman si Chris na gusto rin niyang magkaroon ng mga luxury brand tulad ni Heart. Pero hindi naman daw ibig sabihin nito ay nanggagaya na siya. Ako talaga sasabihin ko idol ko si Heart, ani Chris. Sa social media kasi ang dami mong makikita talaga. Pagandahan nga ng flex, di ba? Pero may feeling ka na parang masaya ako. So okay lang kahit hindi ko ma-experience yan, saad ni Chris. Ang mahalaga naman daw ay ang maging kontento sa buhay. Na-inspire ako na parang kailangan ko pa magtrabaho. Or parang gusto ko pa mag-open ng business para mabili ko yan, yung ganun. Pero okay lang din naman sa akin na hindi. Parang masaya naman ako na ito lang meron ako, dugtong pa niya. Ang punto pa ng actress, hindi siya inggit na parang na-afford nila, baka ma-afford ko rin yan in the future. Anong gagawin ko para ma-afford ko yan? At para sa latest showbiz update, stay tuned lang sa Milyonaryo Channel. Thank you for watching.